Good morning po. Ngayon naman mula po sa ating gawain, hindi po tayo tumayo. Ay pinalapit sa prosesyo ng ating Panginoon sa ating panimula. Lord, hallelujah. Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, hinihiling namin ng iyong na presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon, handa mo po aming puso, ang aming isipan, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Simula sa mga panalangin na aming naririnig, sa mga tugtugan na aming gagawin, gaya din Panginoon sa inyong mensahe ngayon sa araw. Turuan mo po Panginoon na aming puso na maging serbisyo sa bawat araw na ibibigay sa aming Panginoon Jesus. Hindi dinadalangin namin na maging ready kami Panginoon na tanggapin ang bawat mensahe na ibibigay sa amin. Pero sa aming mga kasama, ikaw mag-ingat sa kanila. Hindi po sila Panginoon na maisaglit ka sa lugar na ito. Ngayon, hindi naman ganun kaganda yung Panginoon, pero Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong kabutihan at pagpamahal sa bawat sa amin. At maging Lord, gagawin namin ito, may kasiyahan sa aming puso, ang maglilingkod sa iyo, ang pagpupuri sa iyo, Panginoon, at gagawin, Panginoon, ang lahat ng bagay, upang maibigay sa iyo, pinakamataas na papuri o sa Lord. Papasalamat kami Lord sa buhay at kalakasan, ganyan po yung sa lahat ng bagay na binibigay sa amin. Kaya Lord, umaasa kami sa malang ito, ang tagumpay Panginoon sa gawa nito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay, pinukumit Panginoon sa inyong mga oras ito. Paming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ay, hindi po ba tayo pumuli natin Panginoon? Hindi po tayo magkawin ka, kung ano natin yung mga kasama natin. O yan po natin ang pagkakas natin.
Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay inaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako,
Hello po. Good morning po. Sa mga umaga, pagpala sa bawat isa. Puri ng Panginoon. Palapang po natin sa samawita. Nakakala po na sabi nga yung pagkakasama yung magkakapatid na nagpupuri sa Panginoon. Napasarap umawi kasi yung Tagalog talagang lyrics dadawin natin. Kaya po nabanggit ko sa prayer. Sa kantahan pa lang, pwede na masasabi natin na solve na tayo. Di ba po? So sa Panginoon ay pwede dapat tayo sa pananalangin para sa mga bata. Kaya nililig po sila dito sa harap. Yan. Yung mga suki dyan, yan. Si Adam, suki rin. Always present. Bigay po natin ang pagpapala sa mga bata. Ilapit po natin patuloy sila sa Panginoon tayo po nananalangin. Tulad po ating mga kamay sa kanila. Panginoon Isus, salamat Panginoon dahil naging napakabuti mo at mahal na mahal mo mga bata nito. Lord, salamat Panginoon dahil pinili mo ang bawat sa amin mo Panginoon maging guardian at magulang. Lord, tulungan niyo nga po kami. Tulungan niyo kami Lord na ma-impart sa amin Panginoon kung ano yung kalooban at kung sino ka Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, gamitin niyo ang bawat sa amin yung pumapalaki sila ng maayos at iba na napagkatapos sila Panginoon. Dahil kami naniniwala na magiging matagumpay lamang ang mga buhay ng mga batang ito kung kailangan kanila bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, i-bless nga po sila, pagpalayan sa Panginoon sa lahat ng kanilang mga pangailangan, gayon din na knowledge and wisdom sa kanilang mga pag-aaral. At muli Lord, nagpapasalamat kami dahil narito sila Panginoon kasama namin sa paglilingkod sa iyo. Muli, tinataas namin sa mga batang ito, pamudalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. And amen. Thank you po. Yan. Sa ating tithes and offering naman po, tayo po mananalangin habang bago po ay pag-umahalo. Tayo po pumikit, umabot sa kanyang presensya at nagpasalamat. Panginoon Jesus, nagpapasalamat na po ang Panginoon sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami Panginoon dahil sa lahat ng bagay na nagdulot sa amin, sa lahat ng bagay na binibigay sa amin. Alam namin Lord na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Na ikaw lamang ang bibigay Panginoon ng kakayahan upang makapag-provide kami Panginoon para sa lahat ng bagay namin kakailanganin. Kaya Lord, tinataas namin sa iyo, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ibinibigay. Lord, sa mga kalab na ito, dalangin nga po namin ng iyong patuloy na pagpapala. Gayon sa tagapag-ingat ito, kung magbigay ng lahat siya sa kanya. Muli Lord, tinataas namin sa iyo ang mga bagay na narito Panginoon. Salamat kami, pamadalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating mga announcements naman po, unahin ko na po, no? Yung ating, so next week na po, yung ating magiging Christmas party po, which is December 8. December 8. So, ibig sabihin po nun, Christmas party po natin yun. So, wala po tayong service ng umaga. Ang magiging oras po ng service natin, dahil dala-diretso po yun, is 3. Yan, 3 p.m. po Opo, 3 p.m. po yung magiging service po natin. Tapos, second part po nun, yung ating Christmas party po. So, yung meron po tayo sa GC po, nakaposa po doon kung ano po yung ating mga kailangan. Yung sa mga bata po, meron po tayong nakalagay po doon yung color coding. Sa mga bata po, schoolal, kulay green. Yan. Tapos sa mga youth naman is red. At sa mga adult, yan, white. Yan. Tapos ito po yung sa mga gusto lang po. Yan. Na makipag-participate po sa ating exchange gift. Sa kids po is 100 po. 100. So yun po yung pag-usapan. Tapos sa youth naman po is 200. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Tapos sa adult naman is 300. Ito po. So yun po, kung sino lang po naman yung gusto pong sumali. Yung sa ating mga iba po po, no? So nandun naman po sa GC, nakalagay naman po kung ano po yung mga pages po kayo, may gusto po kayo ibigay, kahit hindi po monetary or something na gusto pong dalhin, okay naman po yan. At bigyan din naman po sa iba pong bagay, coordinate nyo na lang po, ano ba, yung mga pa-premyo or kung ano naman gusto nyo po. Coordinate nyo na lang po sa ating po, kaya tayo yung pwede po. Yun nga po, meron po tayo, yan, yung ating announcement. Yung mga suggestion po natin, prayer request,
concerns, appreciation. Yung nababanggit kasi ni Pastor minsan, meron po tayong mga prayer request. So, pinag-pray po yun. Gusto lang po natin malaman kung ano na po yung nangyayari o yung progress regarding po sa ating mga prayer request. Natupad po ba, kung ano po yung nangyayari. So, maganda rin po nalalaman po namin ito. So, yun, meron po pwede kayo mag-email sa patersevangelical.church@gmail.com. At kung gusto po yung mas madali, mas madali paraan, meron po tayong box po dyan sa likod, malapit po dun sa tubigan sa lalagyan po dun. So, pwede po magsulat po dun at maglagay po. Yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Yan, so yung mga activities po natin nandyan. At meron po tayo siyempre, mga ating birthday celebration sa December 1, 2024, pag-ibig po natin ang ito. Una po, sa ating simbahan, Raisa, Iglesia, December 1, pinakuha po natin. Birthday, December 3, si Daniel Nicol. Sa December 4, si Virginia Pamayo. December 5, si Chief Lavera. Birthday po muli sa ating natin na hindi matitiraw ng mga birthday. Yun, so, wala po mga announcements? Ano naman? Mga dagdag? Wala po. So, bago po tayo dumating sa mensahe, naalala ko lang po yung kwento po kasi. Sige, kung mapapansin po natin, malapit na po tayo sa election period. Ano po? So, ang dami na pong mga kandidato na nandyan na palagi pong pupunta sa atin or nakasalubong po natin na talaga naman yung nagpapakilala sila. Siyempre, natuloy po na magpakilala sila, lumapit sila sa atin. At bumaba sila sa mga tao. At yun nga, at ito nga, meron isang politiko. Yan. Meron isang politiko raw. Dumating yung time na talagang maganda naman yung ginagawa niya sa pagsaserve niya sa government po. At nagkasakit siya at sa hindi magandang pangyayari, siya po yung namatay. Siyempre dahil expected po niya na mabuti po siyang tao at maganda yung mga ginagawa nung nabubuhay po siya. Pagdating po niya sa langit, sinalubong siya ni San Pedro. Yan. So sabi sa kanya San Pedro, bago kita papasukin, meron muna kayo i-offer sa'yo, pero ipapakita sa'yo dalawa. Yan. Sabi niya, alam mo naman na ito yung gamit, di ba? Yan. Opo. Pero sabi ni San Pedro sa kanya, ipapakita ko naman sa'yo kung ano yung nasa baba. Kung ano yung nasa baba. So, ganun po ba? Sige po, kasama ko sa inyo. So, sinama siya sa baba. So, elevator sila eh. Pagdating sa pinakababa, pagbukas, nakita niya, sabi niya, parang ang ganda dito ah. So, yun yung ganda sabi niya kasi, ang ganda ng paligid. Tapos nung ikot ko, yung lakad sila. Nakita niya, mayroong mga nagpa-party. Tapos doon sa nagpa-party, nakita niya ibang mga kilala niya. So, tuntua siya kasi, syempre, yung mga kaibigan niya, andun. So, kumakaway sa kanya, ganyan. Sabi niya, sige, mamaya, ayan, ganyan. So, kumagal-gulo siya, tayo, usap tayo mamaya. Tapos, punta siya dito sa kanilang lugar. Nakita niya, masaya-masaya yung mga tao, nagiinuman, mga ganyan. Tapos, nagkakantaran. Tapos, parang napakaganda ng buhay. Sabi niya, parang napakasaya dito. Pero syempre, alam niya sa langit maganda rin. Di ba po? Alam niya, maganda daw. Sabi nga, nag-aawitan, mga ganyan. So, nakita niya, napakaganda dun sa baba. Pinakita sa kanya San Pedro na. So, sabi sa kanya San Pedro, pero mamaya ako mag-decide kung saan mo gusto. Yan. So, sinama naman siya ulit sa taas, pag sila. Then, pinakita sa kanya yung langit. At nakita doon, sabi nga niya, nakita niya na yung mga tao nag-aawitan. Masaya sila. Masaya-masaya yung mga tao doon. Pero yun lang yung ginagawa nila. So, nag-aawitan sila, pinupuro nila ang Panginoon. Yan, tapos nakita niya. Tapos yung tinanong siya ni San Pedro, ngayon, pwede ka na mag-decide saan mo gusto. So, sa tingin ang pinili ng lalaki. Sabi niya, no, excited pa siya sa sagot niya. Parang alam ko na po kung ano po yung pipiliin ko. Kasi nakita ko po yung buhay ko, kung saan po ako magiging masaya. Ngayon po, pipiliin ko po yung sa baba. So sabi ni San Pedro, okay, decided ka na ba talaga? Opo. Kasi nandun po naman yung mga kaibigan ko eh. So maganda po, makasama ko sila. Yun, sa kasiyahan. Okay. So, dinala po siya doon sa baba. Ganun po rin, nag-elevator sila. Pagbaba niya doon, din pagpuas ng elevator, nagulat po siya. Kasi yung unang-unang nakita niya, hindi na po katulad nung nakita niya nung unang pumunta po siya doon. So ngayon,
nagtanong siya. Naghanap siya ng medyo mapagtanungan at meron siya nakita na isang na talagang masaya na nandoon. Sinabi sa kanya, kumusta? Mabuti na lang pinili mo kami. Sabi niya, bakit po ganun? Nung una pong pumunta ako dito, hindi po ganito yung nakita ko. Tapos ngayon nakikita ko yung mga tao naghihirap, mga umiiyak, mga ganyan po, ano po yung mga ginagawa sa kanila. Hindi po yan yung nakita ko nung una pong pumunta ako dito. So sabi sa kanya ganun ba? Ganyan talaga dito. Kasi kahapon yung last day ng campaign period. So sa buhay po natin, titignan po natin, marami pong bagay sa paligid po natin, hindi lang po sa politika. Yung nakikita natin na parang masasabi natin na ito yung maganda, ito yung makapagpapasaya sa akin, ito yung pipiliin ko. Pero sabi nga, kapag wala ka sa ating Panginoon, talagang madadivert ka sa mga bagay na yun. Sabi nga, hindi tayo dapat nag-invest sa mga bagay na makamundo. So sabi nga na kailangan talaga yung focus natin nasa ating Panginoon na para hindi tayo madaling maniwala sabi nga yung mga magandang bagay o yung mga masasamang bagay, palagi yan sugar coated po. So pinapakita rin sa atin palagi kung ano yung masaya, kung ano yung maganda, pero in the end, sabi nga, ipapahamak tayo nga. Pero pag nasa Panginoon tayo, sabi nga, the best yung makikita natin. Hindi lang yung kung ano yung nakita nyo nung nag-aawitan, sabi nga, puro kasiyahan. Sabi, hindi na kasiyahan, hindi na masaya, pero yung joy sa ating puso, palagi nga doon yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya, bilang paniniwala, ihanda po natin ang puso, natin isipan, dahil, sabi nga, mabe-bless tayo sa ating mga maririnig, nadadalhin sa ating ng pastor, dahil yung message sa ating Panginoon, hindi natin masabi. Palagi nga yung sabi natin na, parang ako yata yung tinatamaan dito. Kasi sabi nga, double-edged sword. So, palagi minsan ako yata yun. Actually, parang ganun po talaga. So, ready po natin mga sarili. Siyempre, yung paano tayo mag-respond dito yung pinamahalaga. Kaya tatawagin po natin Pastor. Pastor Romel Lasso, para pa po natin. Good morning po. By the way, Ron, pakibuksan yung ilaw. Hindi kita makita eh. Ayan, nandiyan ka pala. So, again, sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang, nandito ka. Nandito na lang, nandito ka. By the way, yung kinuwento po ni Kuya Chris kanina, huwag masyado pong seryosohin, baka ganun pala, kailangan nung parang sabi San Pedro. Para mamaya akala mo, ganun talaga. Ano lang po yun, ha? Kwento lang po yun. Yung tawag mo doon, kung isa magagalang ba yun, tawag mo yun, true to life. Hindi true to life, pero true to life. So, sino mo naniniwala dito si Lord, alam niya lahat ng bagay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa katabi mo, gusto ni Lord? Sige, sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord? Makinig ka. Kasi lahat alam ni Lord. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Lord, ang lahat ng bagay ay alam mo. At dahil alam mo lahat ng bagay, alam mo na kami ay mahina, hindi namin basta maunawaan ng iyong salita. Kailangan namin, Panginoon, ng tulong ng iyong Espiritu Santo na siya magpapaunawa, magpapaintindi sa amin. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay isang Diyos na hindi madamot, na palaging binibigay mo lahat ng kailangan para kami ay mapabuti, maging maayos ang aming buhay. Kaya sa bagay ka, Panginoon, na-expect na po namin na ikaw ang mangungusap, ikaw ang mangunguna, gagamitin mo lamang ng instrumento ang iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na mangyayari at gagawin mo lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kanina po, sino pa dito yung naambulan? Pumunta kami ito. Naambulan. Ayan. Yung mga naambulan, mamaya magbibigay na si Kuya Chris ng gamot. At sa mga naambulan natin, di po. No? Baka mamaya magbibigay ng gamot. Pero alam niyo po, sino pa sa inyo yung kagabi, di ba kaninang madaling araw, ang lakas sa ulan? Tama? Ang lakas sa ulan. Dahil malakas sa ulan, ewan ko lang yung senyos, sino ba nag-isip sa inyo, naku, baka hindi ako makasimba? May nag-isip ko ba sa inyo ng gano'n? Meron ba?
Wala. No, hindi raw. Masagot yung aking ako, hindi raw, wala raw. Pero alam niyo po ako, kanina pag nag-iisip ko sa umaga, nakita ko, kasi alam ko na pag umulan eh, yung aso namin na nandun sa tuktok na tutulog, doon natulog sa ibaba. Kasi bababasa siya ng ulan eh. Kasi minsan kung ano umulan, kumakapak yun. Ang pintuan kasi nasa labas yun, sinasabi, umulan! Yung aso po namin. So madali sa amin, nasa baba siya. At dahil nasa baba siya, nagulat ako, nasa loob pa ng kwarto namin. Nung nasa loob ng kwarto, sabi ko, bakit talagang itong aso ito ambisyoso? Kasi ano siya, may hilahi siya eh. No? Siya. Kailangan gusto niya nasa aircon. So natulog siya, nagulat ako. Hindi ko naman maapakan eh. Nakakatama, pag naapakan mo yung aso, baka may lakong magating. Di ba? Yung aso. Kung sa madalit sabi, nung nandun siya, nakita ko, ay, umuulan. Sabi ko gano'n, binuksan ko yung pinto namin. Umuulan nga talaga. Sabi ko, ay mga bandang po, ano po yung porter. Kasi porter, alas 4, gising na po ako. Kasi di naman po ako nagpupuyat, maaga naman po ako nagtutulog. Hindi gising ko dyan, nakita ko umuulan. Sabi ko, naku, paano kaya ito? Umuulan. Masok sa isip ko, paano kayo magsisimbay lahat? Marami sa inyo nakamotor. Meron sa inyo yung, ibig sabihin may hirapan. Sabi ko, pinag-pray ko, Lord, sana mamaya ko, 4:30 yun ha, 4:30 na. Lord, pwede yung ba na mga 7, pahintuin nyo na. Para yung iba, hindi na mag-iisip na hindi makapunta dahil umulan. Kung yun ang Panginoon kanina, malakas yung ulan kanina noong una, maya-maya huminto. Huminto. Bakit ko po ginagawa itong bagay na ito? Sa tingin niyo? Kasi kaya ko ginagawa itong bagay na ito, alam ko, all-knowing si Lord. Alam niya na marami sa atin, maaaring hindi makapunta kapag malakas ang ulan. Tama? Marami sa atin nakamotor. Mababasa kapag nakamotor ka. Mabuti kung yung motor mo, may malaking payong. Karanasan sa atin, yung motor natin, yung single. Di ba? Marami sa atin dito eh. No? Pero saan sa mga hindi luminto? Luminto na po kayo, di ba, Mamboy? Mamaya kung ako nandito tayo, pwede niyo naman pag-pray, sige Lord, palakasin nyo na. Pero pag lalabas sa kami mamaya, pahintuin nyo na. Kaya kayong gawin ni Lord yun? Kaya kayong gawin? Kaya ni Lord gawin yun. No? Kaya tingnan mo natin yung pag-aalalan po natin sa umaga nito. Narito pa rin po tayo sa Marcos. Marcos 14:12. Tingnan mo natin yung sinasabi ng kanyang salita. Unang araw noon ng pista ng tinapay, nasabi na ito ni kapatid na doon, noong yung pista ng tinapay, tinatawag yung tinapay na walang levadura, walang pampalasa. Araw ng paghain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus sa kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maganda kami ng hapunang pampaskwa? Sino po rin yung madalas may tinatanong ka kayo doon? Madalas may tinatanong kayo, Lord, wala na kami gano'n, isasain, wala na kami bigas, saan kami kukuha? Wala, kung nakaranas po kayo ng gano'n. No, kasi yung iba, ang problema ng iba, pagbukas ng rep, dahil puno-puno yung rep, yung tipong, sino may gusto ng gano'n? Yung pagbukas mo ng rep, paano magtatagal ng tagal sa dami ng laman ng rep ninyo? Pwede ba mangyari yun? Pwede po yun. Sabi mo sa katabi mo, pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Basta sa biyaya po ng ating Panginoon. No? Pero, ang tanong, kung isa nagtatanong kasi kasama lang sa bahay, Pastor, o kaya, Martin, anong lulutuin natin ulam? Minsan pumasok sa isip ko, sa isip ko, ang buti ng Lord, ano? Kasi sa amin, may problema kami kung ano lulutuin. No? Sa amin, sa iba kasi, ang problema nila, walang maluto. Tama ba? Pero again, napakabuti ng Diyos, yung mga ganong bagay, pinapaalala lang sa atin na mapalad tayo kasi sa iba. Kaya nga, natututo tayo na namin eh. No? Kaya lang, tingnan natin mabuti. Dahil all-knowing si Lord, may mga bagay na dapat tayong gagawin. Kaya sabi niya, no, saan mo ninais na maganda kami ng hapunang pangpaskwa? Problema ba yun? Problema yun. Parang ganito. Problema mo ngayon, kanina, pag-agising mo sa umaga, teka, pupunta ba ako sa church o hindi? Ako lang, may nagsip sa inyo na gano'n, dahil umuulan. Kasi pwede magkaroon ng dahilan eh. Ay, umuulan po eh. Lalo na po tayo mga Kristiyano, tayo daw ay asin ng sanlibutan. Ang asin paglabasa, ano nangyayari? Natutunaw.
Nung natutunaw. Kaya ibig sabihin, ikaw ngayon, katabi mo, nandito ka, sabi mo sa kanya, hindi ka natunaw. Hindi ka natunaw. Nandito ka ngayon eh. Kasi kung tunaw ka, hindi ka wala ka dito. Tama? Wala ka dito. Hindi ka natunaw. No? Kaya natin natin mabuti. May mga katanungan tayo na kumisan ang hirap sagutin. At may mga katanungan tayo kumisan na alam naman natin yung sagot, pero ayaw natin yung sagot. Tama ba? Di ba? Meron tayong mga katanungan na alam natin yung sagot, pero ayaw natin tanggapin yung katotohanan na ito yung sagot. Parang ganito, tinanong mo, ayaw ko lang, balitan tayo ganito, magsisimba ba ako ngayon o hindi? Alam mo naman yung sagot. Ano yung sagot? Magsisimba ka. Kaya nga nandito eh. Ha? Pinili mo yung tama kasi ulan eh. Ako kanina, inisip ko, paano kaya kayo? Eh kami, tatlo, halos, ilang hakbang ba mula sa bahay? Baka one hakbang lang, nandito na kami sa church. Kaya wala akong problema, hindi ko na tatanungin yun. Dahil una, ako yung sasalita yun. Kaya kailangan na dito ako. Di ba? Hindi na kailangan, ang tanong na niya, kailangan ba bang i-memorize yan? Vision na to, nandito ka na. Nandito ka na. No? Kaya tingnan natin. May mga katanungan na dapat merong kasagutan. Kasi lahat ng tanong merong kasagutan. Hindi totoo yung pag may tanong ka, walang kasagutan. Merong mga tanong ka na walang kasagutan. Meron! Huwag nga lang yung kagayang iba na, na pilosopo. Parang ganito kasi isa, may nagtanong eh. May puwit ba ang Diyos? Tanong ba yun? Sa tingin nyo, kailangan mo ba sagutin yun? Pag ikaw tinanong, kung totoo ka lang mo yung Bible, may puwit ba ang Diyos? Hindi mo na kailangan sagutin yun. Dahil unang-una, hindi naman makakatulong sa yung tanong na yun. Tama? Wala naman eh. Ano pa? So, tingnan natin. No? Dahil all-knowing sino, tingnan natin. Letter A, dapat unang-una, makinig tayo sa utos. Marcos 14:13-15. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Okay, ang sarap mong pakinggan pag sabay sa bawal. Sabi dyan, balikan mo natin muna. Sabi nga, di ba merong may tanong? Ano yung tanong? Saan po natin gagawin yung Paswa? So may katanungan, merong problema. Pero yan sinagot ng Lord. Inutusan niya ang dalawa sa kanyang alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayo. No? May masasalubong kayo. Sabi gano'n, isang lalaki may dalang banga ng tubig, sundan niyo siya. So, unang punto, nakita niyo dyan, mayroong sagot. Mayroong sagot si Lord. Kaya lang, kailangan makinig ka. Tama? Kailangan makinig ka. Sinagot na niya kung ano yung gagawin mo eh. Sinagot na niya kung ano yung problema. Parang ganito. May sakit ka. Tinanong mo, Doktor, Dok, ano pong kailangan kong gawin para mawala o gumaling mo sa sakit ko? Sabi sa inyo, Doktor, itigil mo na yung yosi mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Huwag kasi natin gano'n. Teka po. Kukuha ko ng second opinion. Gano'n ba gagawin mo? Tapos kukuha ka ng second opinion? Eh sinabi, sigurado yung doktor na kakausapin mo, yun din ang sasabihin. Tama? Ayaw ko lang. Kung meron na nakakalim na doktor na may sakit po kayo sa baga, ang isang post po nito sigarilyo, ituloy lang po ninyo. May ganun ba, doktor? Hindi! Sasabihin sa iyo, ihinto mo. So again, pag mayroong katanungan, may problema, may kasagutan. Ang tanong, willing ka bang makinig? At kapag sinabi ba, gagawin mo? Kasi itong dalawang ito, yung kalagad, sumunod, gumawa.
Ginawa nila yung sinabi. Nakinig sila. Nakinig sila. Kasi hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi ka makikinig. Tama? At very details. Kung anong gagawin, parang kaya dito po sa atin. Tino niyo po, sundan natin dito. Itong ating pong nandito. Anong kailangan gawin natin sa church? Para tayo ay mamunga. Ang sabi diyan, mag-win tayo ng tao. So, pag sinabi mag-win, help someone find his way back to God. Kaya lang, hindi mo magagawa yan na find his way back to God. Kung ikaw mismo, hindi mo alam kung nakalod ka ba talaga o wala. Tama? Hindi mo magagawa, ito sinasabi ko, mahirap sa bunutan ang kalbo. Hindi mo masasabunutan ng kalbo kahit anong gawin mo. Tama? Kaya yan, help someone find his way back to God. Hindi mo magagawa yan kung ikaw mismo, kung tayo mismo, hindi natin alam kung nakabalik na ba tayo kay Lord. Hindi mo magagawa yan. Kaya minsan hirap tayo i-share ng bahagi. Ang hirap natin hakay-hikay natin ng iba. Bakit? Hindi natin alam eh. Tama? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Paano mo siya makukonvince? Hindi po yung hindi po makukuha sa magpapakwela ka para mo. Hindi. Dapat alam natin kung paano natin siya mawawin para kay Lord. Dapat alam natin. Sabihin mo nga sa tayo mo, dapat alam mo. Dapat alam mo. At kapag gawin mo na siya, ang tanong, anong gagawin mo kasunod? Kailangan i-consolidate. Help someone start up his new life in Christ. Again, paano siya makakapag-start kung walang magtuturo sa kanya? Kung walang magagay sa kanya? Sino yun? Sabi mo nga sa katabi mo, parang tayo yun ah. Tayo yun. Nakakilala kay Kristo. Tumanggap kay Kristo. Tayo yun. Wala mong iba. Huwag natin ituro yung kapitbahay natin. Tayo yun. Tayo yun. Huwag natin ituro yung ibang church. Tayo yun. Hindi natin pwede ituro. Hindi. Magpaturo po kayo sa FPCP. Hindi yun. Kaya tayo naging Kristiyano dahil gusto ng Lord gamitin tayo. Consolidate. At kapag sila na consolidate na, help someone put order in his life. Kailangan meron po tayong spiritual atmosphere. Parang ganito. Ang design pa ng ating Panginoon, dapat ang kanyang buhay ay nasa order. Sabihin nga po natin, order. Ang isang order, para makita natin talagang tayo ni Kristo, meron tayong time para sa Kanya. Meron tayong time. Pag wala ng time kay Lord, hindi mo magagawa itong mga bagay na ito. Ibig sabihin, help someone put order in his life. Ibig sabihin, ang order ng buhay dapat palaging si Lord ang una. Sabihin ka natin, una si Lord. Ang tanong, una ba si Lord sa buhay natin? Pagkagising natin sa umaga, ano kagad ang nasa isip natin? Kasi kung si Lord ang nasa isip umaga, ang unang-unang mong gagawin, magpapasalamat ka. Lord, salamat, buhay pa ako. Lord, salamat sa panibagong umaga. Salamat, Lord, na igagalaw-galaw ko pa yung aking mga kamay, yung aking mga paa, malinaw pa ang aking mata, nakakahinga ako ng maayos, hindi ako na-stroke, wala akong problema. Yun ang dapat ginagawa natin pagkagising. Ang tanong, pagkagising natin, ano kagad ang nasa isip natin? Iniisip natin, ano kaya? Ako, malilit na ako. Tama naman yun, mag-isip ka. Kaya lang, kung talagang gusto mong unahin si Lord, may mga dapat tayong gawin. Ano dapat mong gawin? Halimbawa, estudyante, ang pasok mo, halimbawa, alas 7. Ano dapat mong gawin? Ano dapat mong gawin? Gumising kang maaga. Kung kailangan gumising ka na alas 4, gumising ka na alas 4. Pag-agising mo alas 4, mag-pray ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Dapat ganun. Kung gusto mo, yung buhay mo ay nasa order. Dapat yun ang order. Eh, Pastor, tanghali po ako nagigising. Bakit ka tanghali nagigising? Ano ang ginagawa mo sa gabi? Tingnan niyo pa, palagi sinasabi ko, sino ba nagkamali na binigyan tayo ng 24 oras? Hindi pwede magkamali si Lord. Hindi pwede. Tayo lang ang namamali kung paano natin binabudget yung oras. Pag ang edad mo, sabihin natin na 30 pataas, anim na tulog yung maganda na po yun. Pero kung kaya mo ng 8, okay din yun. Kaya lang, huwag naman gawin mo 12 oras ka natutulog. Wala ka lang nagawa.
Alam niyo ba, may mga tao na parang kayang matulog ng 12 oras? Meron mga 14 oras hindi na gumigising. Ayaw na gumising. Ayaw na gumising. So, someone put order in his life. Ano ba? Pag nagising mo, pasalamat ka kay Lord, manalangin ka. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Kasi yung number one na dapat, kung talagang priority natin si Lord, yung dapat ang unang-unang ginagawa natin. At nag-iisip ka, huwag mong iisipin na, hindi tangali po kasi pinalinig ako doon eh. Pastor, ang pasok ko kasi alas 6. Ha? O di huwag ka magpuyat sa gabi. Tama? Huwag ka magpuyat sa gabi. Parang magising ka maaga. Kung kailangan magising ka ng alas 6, so be it. Parang meron kang time. Ang tawag doon, health, your life is in order. Yun mo ang order. Ano pa? Dapat, lalo na pag may asawa ka, lalaki ka, dapat maaga ka lang nasa bahay ka. Bakit? Dahil under? Hindi. Dahil na nangkunin mo bilang tatay, kailangan nasa bahay ka. Tama? Hindi mo pwede na. Ang uwian mo, alas 4. Halimbawa, alas 4 uwi mo sa hapon. Tapos, tatambay ka pa doon sa kanto hanggang alas 7. Pagdating mo ng alas 7, pag uwi mo sa bahay, ang siga mo pa. Kasanin mo pa sa anak mo, "Chileras ko!" Ang siga mo pa pagdating sa bahay ninyo. Hindi mo naman kailangan mo ninyo. Tama, yung mga anak. Di ba pag nakita mo yung tatay at nanay mo dumating na pagod, di ba kung unang-unang mong ginagawa, may ginagawa ka agad para sa kanila. Tama ba? O ako lang nakaka-experience nun. Dapat na-experience natin lahat yun. Nagagawa natin yun. So again, dapat alam natin. Dapat makinig tayo. Ano sabi yan? Sumunod yung mga tao. Tingnan mo natin yung Joshua 1:8. Ano sabi sa Joshua 1:8? Sabi yan, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganun magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino mo ito gusto mong maging masagana ang buhay? Salamat po sa amin. Ulitin ko po. Sino mo ito gusto mong magkaroon ng masaganang buhay? Matagumpay. Wala po sa emperador yan. Kasi kung isa nasa emperor, para sa aking tagumpay, emperador. Wala po sa emperador yan. Ang tagumpay, kapag, sabi dyan, binigyan mo ng oras ang salita ng Diyos kapag ito ay iyong in-apply. At ang sabi dyan, araw at gabi. Palagi ko tinatanong, bakit araw at gabi? Gusto nila mag-uumpisa tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Hindi naman ko sinabi na wala ka ng gagawin kundi magbasa. Wala akong ganun. Hindi gusto na naman unahin natin siya. Bakit gusto nila na unahin natin siya? Para yung lalo maghapon natin magiging smooth. Magiging maayos. Magugulat ka. Pag meron kang kargado ka ng salita ng Diyos, kahit anong problema mo maiharap, magugulat ka, kaya mong tutusin. Dahil meron ka ng kasama eh. Kasama ng Espiritu ng Diyos. At sa gabi, bakit gabi? Gusto naman nila magpasalamat tayo sa Kanya sa buong maghapon. Tama? Eh tayo mga matatanda, di ba? Anong unang tinuturo natin? Anong unang natutunan natin? Pag may nakuha tayo na maganda. Anong sinasabi natin sa bata? Oh, what will you say? Binigyan ka ng chocolate. Ano sabihin mo? Thank you. Eh tayo matatanda eh. Binigyan ng maraming biyaya naman sa gabi. Hindi na kuha magpasalamat. Diba? Nakapagpasalamat pa ba tayo? Sana. Kaya nga sabi dyan, huwag mong kaliligtaan basahin. Again, mayroong utos si Lord. Inutos ba niya ito? Hindi. Inutos niya. So, kailangan makikinig tayo dun sa utos. Kasi hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi ginawa. Kasi tayo matatanda kung minsan eh. Sasabihin natin, kaya yan. Magugas ka ng plato. Tapos magugulat ka. Nagugas ka yung pinagkainan natin. Magugulat ka. Nagugas, pero may sebo pa rin. Hindi maganda yung ewan ko lang. Yung mga nanay, mga tatay, pag nagugas mo yung anak mo, tinitignan mo kung maayos yung pinugasan. Totoo yun. Sa mga sa tayo, parang totoo ka. Pero meron ganun po. Ako yan, alam ko na sa bahay po namin.
hugas yung plato. Kaya kung talagang marunong kayo, anong unang-unang hinugasan? Anong unang hinugasan? Baso. Bakit baso? Dahil walang mantika. Yan ang una. Anong kasunod? Kasi tinatanong ko yun sa iba, sa mga bata. Bakit? Anong kasunod? Plato daw. Hindi. Sabi, bakit baso una? Para kami paglalagay ng kutsara pagkano? Sinabot. No? Totoo naman. Pero yun talaga Ewan ko, tama ba yun? Natutunan ko lang po yun sa nanay ko. Kasi ang nanay ko, pag nagugas sa akin, pinapakinggan ko. Kaya natuto ako noon. O yan, pag magluluto, sino po nagluluto dito sa inyo ng munggo? Munggo. Ano mo na akong ginagawa? Nanay ko rin. Ha? Pakakuluan yung munggo. Ano? Babad. Babad. Ayun, hindi ko na alam yun. Kasi nasabi ako, pinapakuluan ko lang. Tapos ilalagay ko na yung ginisa. Di ba, ilalagay yung ginisa? Pero again, kaya pala mas masarap ang luto nila ayaw kaysa sa akin. Binababad pala. No, binababad pala. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman na binababad pala. Pero maganda, dapat, ito maganda kay Lord, kapag may inuutos siya na sa ating na gagawin natin, ang gusto niya makinig tayo. Makinig. Kaya pala yung sinasabi ko kaya nga dalawa ang ating tenga para makapakinig tayo ng maayos. Bakit dalawa yung mata? Para makita natin ng maliwanag. Subukan niyo po, basahin niyo yung Bible na isa lang ang mata niyo. Hindi balance. Tapos ito na lang po, hindi balance. Pag nagbasa ka, hindi balance. Kaya naman napakagaling ng Diyos natin May pinapagawa siyang bagay, pero may pagawa niya isang bagay, ini-equip muna tayo. Binibigyan muna tayo ng kumpleto para magawa natin yung task na inutos niya. Kasi utos na Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Kasi nung binigay ito, kila Joshua, nandiyan sila sa tinuruan sila. At nung unang panahon po, sa maniwala hindi kayo, base ko sa history, yung mga tao na nakatayo, yung nagsasalita, yun ang nakaupo. Sa panahon natin, ako nakatayo, kayo nakaupo. Di ba? Tapos sa kanila matagal. Kasi, tingnan nyo practical lang po tayo. Sa totoo lang, mag-praise and worship tayo, nakatayo na ako. Ha? Nakatayo na ako. Tapos magsasalita ko rin, nakatayo ako. Di ba, sino kaya ang mas pagit sa akin? Ako, mas matagal ako nakatayo. Lalo ako mag-message mo ako ngayon 3 oras. Okay na ko sa inyo? Parang 3 oras mo ba talaga yan? Ito inisip niya. Biglang may tumingin sa inyo sa rin. 3 oras? 3 oras pa lang tayo? Makakakain pa kaya kami kung 3 oras talaga kung sasalita. Anyways, gusto ng Lord, makinig tayo sa kanyang utos. Hindi natin magagawa ang isang bagay ng tama, lalo na may nag-utos, kung hindi natin alam yung instruction. Kaya dapat maging maniwala tayo. Mga teacher, from P9, mga teacher. Sino yung madalas bumabagsak sa exam? Yung hindi hindi nakikinig sa instruction. Sinabi, lagyan ng T pag tama, lagyan ng M pag mali. Diba? Section. Ang ginawa, check, tsaka X. Bagsak o hindi? Bagsak yun. Bakit ginawa yun? Hindi kasi nakinig ng gusto. Parang kayo ngayon, nandito po kayo. Kapag hindi ka nakinig ng gusto kayo sa sinasabi ko, ang tendency niyan, baka mali yung magawa mo. Baka mali Hindi ko sinasabi mali mo baka mali ang magawa mo. Kaya dapat maging attentive tayo, makinig tayo. Kasi yung panahon nila, yung ginagawa yan, maraming sinasabi ko po sa inyo, alam niyo bakit sila attentive? Nakatayo sila nakikinig Nakatayo sila. Ibigay mo kung noon mo mahabaan ang magsasalita. Pag nagsalita yung isa, kung yung panahon nila Moises, 2 oras. So yung mga tao, 2 oras na nakatayo. Dahil nakatayo ka, hindi ka makakatulog. Mahirap mo yun. Bagamat yung iba may tayo kahit nakatayo, kaya matulog.
Meron pa yung mga tao kung gano'n, yung matalit. Lalo na po yung, yung guardia o kaya yung SSAD. Sasandal sa ganyan, no? Ang mahirap yun, hihilig pa yung iba. No? Tayo ngayon, nakaupo kayo. Nakaupo kayo ngayon. May tendency kayo makatulog. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Parang ikaw ang pinag-uusapan. Again, kailangan makinig po tayo. Ito, paborito itong inaano ng mga anak ko pala kasi nasabi sa kanila. Makinig ka! Makinig ka. Pangalawa, dahil nakinig ka na, dahil kailangan mo makinig ka, knowing nga siya eh. Anong dapat mong gawin? Letter B, sumunod sa utos. Nakaranas mo ba kayo ng gano'n? May sinabi ka, pasok dito, ano sabi nila? Labas dito. So hindi pa yung ginawa yung sinasabi. Kaya ganyan, marami yung sinasabi ito. May instruction na. Sa C5, marami yung sinasabi ito. Ano nakalagay doon? Bawal tumawid. May tumawid pa. Pinalitan. Yung nakamay. Ano nakalagay? Huwag tumawid. May namatay. May tumawid pa rin. Ano ginawa ng gobyerno? Papatayin ang tumawid. O, di mo lang tumawid. O, di ba? Dapat kailangan lagyan mo ng word na talagang para mga tao, makita nila na sinabi na nga sa huwag tuloy ka pa rin. No? Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at tatakbuhan nila roon ang lahat. Gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang pang-pasto. Again, ginawa nila. Hindi sila basta nakinig lang. At nakita naman natin, binasa natin kanina, yung instruction kung ano yung sinabi ng Lord, yun ang kasing na nangyari. Meron makikita sa inyong lalaki, bibigay sa inyong lugar, nangyari. Kasi ongoing si Lord. Dahil ongoing siya, alam niya kailangan yung lugar. Parang ganito. Okay, magkakaroon tayo mo ng kung yun tayo mamaya. Tingnan nyo kung hindi naging magandang direktiba ng Lord, tingnan nyo pwede kaya tayo mag-communion dyan sa may basketball court? Sa tingin nyo? Kaya? Diyan tayo mag-communion sa... Pwede siguro magkaibang araw, pero umuulan, nandun ka, mag-communion. Baka naman yung kupita natin, magugulat ka kulay puti na. Yung laman dahil ng tubig. So, ano nga ibig kong sabihin? Pag may instruction, dapat sumunod. No? At ano nangyari? Dahil sumunod sila, naganap yung utos. Hindi lang sila basta nakinig. Kaya nga, kay Lord, hindi mahalaga ang pakikinig lang. Ang mahalaga kay Lord, ano ang gagawin mo pag narinig mo? Parang ganito, nalaman mo na kailangan magbasa ka ng Bible. Anong gagawin mo? Masaalat mo na po yan. Parang sa akin, personal ko mga anak spirito. Loloko ko ng mga anak ko. Kasi po, nakikita ko dun sa may mga walang tiyan. Huwag nyo lang pong tignan. Malaki pa siya. Nagpangin ng may nagsabi kasi na mag-ano ka rito, mag-enroll ka rito, gaganda yung kakalang. Nag-enroll po ako. Sad to say, nag-enroll lang. Nag-enroll lang. Nagbayad ka, kaya sinasabi, uy, member ka ng ganitong gym. O, member, ito, may card ako. Kumusta na? Ito, malaki pa rin. Bakit? Hindi ka naman nakikinig lang. Hindi naman sinabi ko anong gagawin, hindi sumunod. Kasi po, nung unang na ako, gusto ko lumihit po, gusto ko magkaroon ng abs. Kaso, nung nakakatatlong araw na ako, ang sakit pala rito. Sino nakagala sa inyo mo? Nag-gym. Di ba ang sakit dito magsa-umpisa? Hindi ako makatayo, kailangan itatayo pa ako ng asawa ko. Itatayo ako na gano'n. So sa madaling sabi, hindi ko na tinuloy. Pero member po ako. May mga tao gano'n. Member, pero hindi gumagawa. Paano kaya ito? Maaaring member ka ng church, ang tanong, nakikipag-participate ka ba para gawin yung dapat mong gawin? Kasi kapag hindi, sayang lang. Member ka lang. Kaya lang hanggang member ka lang ba?
hindi ka makakapag-disciple. Bakit? Ikaw mismo kailangan pang turuan at turuan. Kasi yun ang purpose. Kaya tayo pumunta rito para matuto, magkaroon ng kaalaman, at hindi lang para matuto, kundi ayusin natin yung buhay natin. Dahil kailangan kasi naayos ang buhay natin, gagamitin tayo ng Lord. Sino mo rito huwing magpagamit kay Lord? Salamat po sa apat. Kasi kung hindi yun ang purpose mo, sa totoo lang po, sa maniwala hindi kayo, pumunta ka man dito, hindi magbabago ang buhay mo. Kasi dapat mayroong reason eh. Mayroong reason. Bakit gusto mo kailangan magbago? Para mapunta ka lang sa langit? Okay, kung yun ang gusto mo, parang ganito ba? Ano ko lang po, ako lang yan, masyadong kong masama yun ha. Kung ang gusto mo lang maligtas ka, gusto mo maligtas ka pa, pag dumating na matay ka, punta ka sa langit. Parang yung sinasabi ni Chris, no? Punta ka sa langit, no? Punta ka sa langit. Bibigyan naman ng Lord, kaya na, naman, tinanggap mo ngayon. O sige, may best, kunin ka na ni Lord. Okay sa yun? Kaya nga tayo niligtas ng Lord, then meron pa tayong gagawin. Mag-win tayo ng tao. Mag-consolidate tayo ng tao. Mag-disciple tayo ng tao. Yan yung palagi kong sinasabi. Bigyan mo na si Lord ng dahilan para buhayin ka pa. At anong dahilan? Walang iba kundi yan. Mag-win ka ng tao. Kasi kung hindi ka mag-win ng tao, anong use mo? Anong use mo? Kung naligtas ka. Kung yun ang gusto maligtas ka, so be it. Hindi ka magtatagal. Bakit? Aba, sa totoo lang po, maging practical mo tayo. Saan masarap? Sa langit o dito? Doon! Bakit? Sinabi walang iyakan. Walang iyakan, walang sakit. Di ba ang sarap? No. Brother Gilbert, wala nang malabong mata. Malinaw na mata, kasi pag sa langit, wala nang sakit eh. No, hindi ka na nahihirapan lumakad ng ganyan. Sa totoo lang, hirap, di ba? Pero malapit ng bahay nila, bibili siya ng saging doon nila, yami. Hirap na hirap, dahil ang hirap. Sabi sa langit, walang gano'n. Walang sakit. Walang iyakan. Saan ba susa? Dito ano sa langit? Saan masarap? Dito ano sa langit? Sino gusto na pumunta rin sa langit? Sino gusto pumunta rin ng langit? Mamaya. Di ba? Biglang kayo. Di ba? Ibig sabihin, bigyan natin ng dahilan si Lord para magtuman yung buhay natin. At walang iba yun kung di magpagamit tayo sa Kanya. Yan. Kung sasabihin natin, kailangan mabuhay pa ako para doon sa mga anak ko. Maganda yan. Pero hindi lang yun. Kaya tayo dinuduktungan ng Lord dahil meron tayong misyon yan. Gagawin natin. Kasi kaya yung sinasabi ko, kung gusto lang maligtas tayo, di pagkatanggap mo ngayon, Webes o Martes, kunin ka na ni Lord, ligtas ka na. Pero tanong, yun lang ba gusto ng Lord? Yun lang ba gusto ng Lord? Hindi lang. Ang gusto ng Lord, gamitin tayo. Gusto ng Lord, nakikita na tayo ay, kasi hindi mo inutusan, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo inutusan ng Lord ang mga anghel para gawin yung pag-uwi ng tao. Ang inutusan mo yung kanyang mga alagad, tayo po yun. Tayo yun. Kaya dapat, pag may sinasabi, nagbasa ka ng devotion ka, gusto naman gawin natin. Tira yung Joshua 1:9. Sabi nga, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at takasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot na mawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man mapunta. Masarap po ba yun? Yung kahit saan ka mapunta, kasama mo siya. No? Kasi minsan may nagsabi sa akin, ibig sabihin, pasok kasama ng Lord, kaya sabi, oo naman, kahit magpunta ako sa beer house, sabi ko sa kanya, unang-una, gusto ba ni Lord na nasa beer house ka? Gusto ba ni Lord na nanonood ka ng porno? Gusto ba ni Lord na naglalasing ka? Gusto ba ni Lord na nakikipag-away ka? Yun ba gusto ng Lord? Hindi. Kaya nga sabi, magpakatatag ka at nakasal mo ang iyong loob. Bakit sinabi ko? Para makipag-away ka? No. Kasi, pansinin mo niya yung mga nagbabahagi. Di ba kapag nagbabahagi ka, maraming nagagalit sa'yo? Sa totoo lang, magbahagi ka sa mga kaibigan mo manginginom, magaling magyosi, ayun mo siya ng masama sa katawan niya, magagalit sa'yo. Sa totoo lang, yung kumari mo na chismosa, sinabihan mo na, Mare, dapat
tayo nagchichismis. Magagalit siya yun. Eh, sikat na naman siya sa lugar ninyo dahil sa pakikichismosa. No? Marami mga ganun eh. Ayaw niyang alisin kung nandun siya kasi mawawala yung kanyang kapakipakinabang. Sino po sa inyo yung nagpaparlor? Nagpupunta sa barbershop? Kasi may kakilala po ako, hindi lang pupunta sa barbershop eh. No. Kasi siya mismo nagugupit sa sarili niya. Ewan ko lang, kung nakikita niya, may nakikita ko din eh. Dito sa atin eh. Siya mismo nagugupit sa sarili niya. Ang tipid nito ah. Palagi siyang kalpo, nandiyan, kilala niya yun. Palagi nagugupit ka, kaya niya gupitan yung sarili niya. Yung kalpo talaga, asing kalpo ah. Nandiyan siya palagi, sa labas. Kaya galing naman ito. Kaya niya gupitan yung sarili niya. Bakit ko ba tinanong yun? Tingnan niyo. Bakit ka nagpupunta sa parlor? Ito to, mababae. Kasi naggupitan ka. Sa totoo lang, kasi may kasama kong isang chismis. Di ba? Ewan ko naman napansin ninyo. Ang isa sa mga numerong chismosa yung mga nasa parlor. Ang dami nga, alam niyo ba yung ganito? Dahil pag hindi ko sa ano na ganyan. Dahil maski ba, kaya nga tinatang na kwento, barbero. May kwento ka ng barbero. Dari, alam ko ba si ano? Alam mo ba, si Sarah may pitch na. Chismoso yun. Pero binba ko doon sa ano, ibongbong ay, hindi mo nga palaga. Chismoso yun. Ba't mo nasasabi ito? Sinasabi ko ito kasi, maraming kakataon, ginagawa natin isang bagay na putasin na sa sarili lang natin pakinabang. Matatakot, hindi mo sinasabi mga bagay na katotohanan dahil sabi niyo nun, matatakot ka. Bakit ka natatakot? Natatakot ka, mawalan ka na ng kaibigan. Pero ano ba, pag inalisan ka ng Lord ng kaibigan na pwede kang ipahamak, bibigyan ka ng Lord ng kaibigan na makakasama mo hanggang pagdating ng ating Panginoon. Mas masarap yun. Yung kaysa sa kaibigan mo, hinahatak kang pababa. Kasi may mga kaibigan na hahatakin kang pababa eh. Kapag may ginawa siya ng mali, dahil kaibigan mo, ang gagawin mo? May tendency kang pagtanggol. Kahit mali yung ginawa. Kasi kaibigan mo eh. Pero kung magiging matatag ka, hindi ka matatakot, sasabihin mo kung anong tama. Pwede mo sabihin sa kaibigan mo, bro, dapat itigil mo na yung pambababae mo. Bro, dapat tigilan mo na yung pagiging chismosa mo. Kahit mo sabihin sa kaibigan mo. Kasi kung pag yung kayang sabihin, hinahayaan mo siya mapahamak. Kaya nasabi, huwag kang matakot na mawala ng pag-asa. No? Magpakatatagkak na kasanungilog. Kasi marami po tayong maharapin na sasabihin natin yung totoo. Yung katotohanan. At palagi, pag nagsabi ka ng totoo, maraming magagalit sa'yo. Sa totoo lang. Maraming magagalit sa'yo pag nagsabi. Sa opisina lang, marami ko sinasabi ito eh. Sabihin mo doon sa mga kasama, uy, huwag kayong dapat naglalaman ng oras. Matutuwa sa'yo magagalit. Magagalit sa'yo. Doon dahil siya ko kayo, ako nasa gobyerno kayo, nakikita ko lang naman eh. Papasok ng alas 8. Dapat alas 8, nag-ano na eh. Umpisa na naman eh. Nakikita mo, alas 8, nag-ano pa yan. Kaya nga hindi na daw na kilay is right eh. Ang kilay, naayos pa. Pagkatapos sa kilay yan, hindi, ano po pala yan, magbe-breakfast muna. Breakfast. Yung breakfast naman nila, hindi naman fast. Dahil mabagal eh. Bagal kumain. Kumain ng alas 8. Matatapos 8:15. Pumunta sa CR. Tututbrush, siyempre. Kaya pamarap ka. Siyempre, pag babae, nasira yung lipstick eh. Pabalik yung lipstick. Re-retouch. Ayusin mo yung kilay. Mga 8:35 yun. Mag-uumpisa. Tapos, ang break tayo dapat alas 12. 11:30 pa lang. Pagkita mo, ito nga. May mga nag-aantay. Pag sinabihan mo yun, sinaway mo yun, ikaw na bilang Kristiyano, magagalit sa iyo. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? If you cannot beat them, anong gagawin mo? Join them? Sige, okay na lang. Pero hindi eh. Kailangan, kaya pala sinabi kay Joshua, magpakatatag ka at nakasal mong yun, huwag kang matakot.
Kasi kapag ginawa natin yung tama, tandaan po nito, maraming magagalit sa'yo. Pag ginawa mo yung tama. Pag ginawa mo yung mali, meron pa rin magagalit sa'yo. Ano gagawin mo? Magalit na ang lahat. Huwag lang si Lord ang magalit sa atin. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Magalit na ang lahat sa atin, huwag lang si Lord ang magalit sa atin. Kasi nakakatakot pag si Lord ang nagalit sa atin. Ha? Kahit sino pa yung kakampi mo, pag si Lord ang nagalit sa'yo, walang magagawa yan. Kaya pala, sinabi yan, magpatatag ka at nakasan mo ang Lord. Tandaan po natin si Joshua, nung nangyari ito, natatakot siya. Bakit? Kasi si Moses, nalitan nila, kinakalaban ng kanilang mga kasamahan. Kasama nila, Israelita. Diba? Sino ba yung unang-unang kumalaban kay Moses? Yung kapatid niya, si Aaron, saka si Miriam. Kapatid niya ngayon na, inaaway na siya. Kasi pakiramdam nila, bakit ka ba, kasi mas bata si Moses sa sa tradition nila, yung bunso dapat sumusunod lang doon sa mas matanda. Kaso hindi ganun yung nangyari. Kaya tingin na kay Moses, dapat nagpapa-under ka sa akin. Kaso si Moses ang kinausap ng Lord, hindi naman si Aaron at si Miriam. So madaling sabi, kapag gumawa tayo ng tama, may magagalit sa atin. Kapag gumawa tayo ng mali, may magagalit din sa atin. So saan ka pupunta? Wala kang in-between. Sigurado meron mong kakampihan. Kampihan mo na yung tama. Kasi yung tama, pag sinabing tama, kasama mo si Lord mo. Kasi pag umalis ka dyan, umalis ka sa tama, tatamaan ka ng mali. Tatamaan ka sigurado. Ay sabi yan, magpakatatag ka. At nakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Huwag kang matakot na gawin ang tama. Tuloy lang tayo. Awit 119:4-5. Tingnan natin. Sabi yan, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisigap namin na ito'y aming masunod. Yun po. Kaya nga binigay yung kautusan para buong pagsisikap natin masunod. Hindi binigay ang kautusan kung nasib na malaman lang natin. Kasi marami ang gano'n Pagkat yung, dapat gano'n, alam ko na yan. Ayan, alam ko na yan. Ang tanong, ginagawa mo ba? Alam ko na yan. Pag ginagawa gano'n, alam ko na yan. Pero tanong, ginagawa mo ba? Yun ang tanong, sinusunod mo ba? 5. Gayon ako umaasa magiging tapat, susundin ng iyong utos, susundin ng buong ingat. Buong ingat. So again, makikita natin, si Lord all-knowing. Sinasabi niya sa atin, makinig tayo sa kanyang utos dahil siguradong hindi tayo mapapahamak. Gusto ng Lord, makinig tayo sa utos niya dahil hindi tayo mapapahamak kung tayo ay susunod. At pangatlo, dahil all-knowing si Lord, pasama ka na sa kanya. Ano ito? No? Kung pag-uusapan computer, dito, halimbawa, kung tungkol sa computer, kanino ko magpapasama para pag-aaral sa computer? Siyempre kay Don sa kay Chris. Sino may alam Hindi ako pwede kasama doon sa apo ko kay Mansay. Wala ko alam sa computer yun. Sa kanyang dalawa ko papasama. Bakit? Sino may alam Alam ba? Kung sino may alam, kung kasumama. Kaya pala ito sinasabi, iba ang may alam. Iba ang may alam. Sumama ka doon sa mga siguradong masasagot kung ano yung problema. Kaya sabi nga sa Mark 14:17, kinagabihan, dumating si Jesus, nakasama ng 12. Habang sila kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, isa sa inyo nakasama ko ay pagkakaroon sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat sila nagkaroon sa kanya. Hindi ako yun. Di po ba Panginoon? Balikan natin. Yan. Kinabigyan, dumating si Jesus kasama ang 12. Sumama tayo kay Jesus. Pasama tayo kay Lord. Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Kasi pag tayo hihiwalay sa Kanya, tayo rin ang mapapahamak. No? Ito po yung nakakatakot verse 20 din natin. Mali, verse 20. Sumagot siya,
isa sa inyong mga 12, nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Paano ang anak ng tao ay sa sulat ko sa kanya, subalit kahabag-habag ang tao magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa tao na hindi na siya ipinanganak. Alam po ninyo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kailangan natin magpasama kay Lord para sigurado magtagumpay tayo. No? At nakakatakot po kung hihiwalay tayo sa presensya ng Lord. Maraming magkakataon ng mga tao na binigay ang buhay kay Lord, tapos wala pa sa atin biglang lumayo kay Lord. Nakakatakot po yung pwedeng sakitin ng tao Lord. Kaya mas mabuti pa kung talagang binigay mo na yung buhay mo kay Lord, tingin mo na talaga. Huwag ka na mag-ano, huwag ka na magdalawang isip pa. At sabi mo rin sa Romans 3:23, tingnan mo natin. Sabi niya, dahil all-knowing si Lord, ginawa niya ng paraan yung sukat na ikapapahamak natin. Ano sabi niya? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino mo naniniwala nito na siya'y makasalanan? Salamat po sa araw niyo. Ulitin ko po. Sino mo naniniwala dito na siya'y makasalanan? Lahat po tayo kasama po. Wala po eksepte dyan. At walang sino mo nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Tingnan po natin kasunod. Ngunit, ito po yung maganda. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahan loob na walang bayad na ibinigay, sila ay tinuring na matuwi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpapalaya sa kanya. All-knowing si Lord. Alam niya na hindi natin kaya. Alam niya na hindi natin kayang abutin yung pamantayan. Kaya siya gumawa ng paraan. Tingnan niyo ba? Ito pong isang napaka-tindi na ginawa ng Diyos. Gawin mo nandun ka na sa langit. Ang ganda ng posisyon mo. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Pero dahil alam niya na walang makakabot sa kanyang pamantayan, bumaba siya. Ginawa niya ng paraan para ako, tayong lahat, ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi kung hindi niya gagawin yun, walang maliligtas kahit sino sa atin. Kailangan meron makaabot. At yun ay kailangan siya, kaya tinawag po siyang Kristo eh. Dahil siya yung namagitan para sa akin, sa ating lahat. Siya yung namagitan, Kristo. Nakakalapot na alam yung salitang Kristo, binastos ng iba. Ano ba niyo yung Kristo binastos? Ginawa sa sabungan. Natotoo lang. Nalulungkot po pag maririnig ko yung Kristo na salita, ginamit nila sa sabungan. Yung tagapamagitan ko sa naglalaban naman, ang tawag nila doon ay Kristo. Nakakaano po yun, blasphemy po yun. Yung blasphemy. Sana tinawag nilang referee. Referee na lang, wag mo gawin mong Kristo. Kaya pag sinasabi mo, ay, hindi mo kami loso ba? Ay, hindi, kilala ko naman eh, Kristo din naman kami. Sino? Yung sapungan. Binastos yung Kristo na sinasabi. Kaya siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. So again, ito palagi sinasabi ng iba, hindi. Pag tinanong mo, sigurado bang ligtas ka na? Oo. Bakit mo sasabi? Ginawa ako ni Lord eh. Oo, ginawa ka ni Lord. Pero tanong, sumasampalataya ka ba sa kanya? Kasi kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka mapapatawad sa kasalanan. At ang sabi diyan, yun lang ang sumampalataya ang mapapatawad sa kasalanan. Paano isang palataya? Aaminin mo sa kanya na nagkasala ka. Yun yung pagsampalataya. Bakit mo inaamin? Kasi naniniwala ka na kaya kang patawarin ng Diyos. Na kaya kang patawarin ni Lord. Hindi ka basta nagsasabi ng purtasyon niya, kakantayin mo lang yung, alam niyo ba yung ano? Cordero ng Diyos na nag-aani ng kasalanan ng sa... Hindi po makukuha sa kanta yun. Kahit na anong tono, kahit na anong galing mo pang kumanta ng tungkol sa Cordero na Diyos. Ang tanong, sumasampalataya ka sa kanya. At ang pagsampalataya, hindi yung alam mo lang. Kundi kung ano yung inuutos ng kanyang salita, gagawin mo. Ano yun? Help someone find his way back to God. Tulungan mo yung mga taong makabalik kay Lord. Kaya lang, hindi mo magagawa yung bagay yan kung ikaw mismo, hindi ka pa bumabalik kay Lord. Kung hindi mo mabinibigay ang buhay mo.
Hindi mangyayari yun. Kasi kahit na anong gawin mo, hindi mo magagawa yun. Babalikan mo na naman ba? Mahirap sa pulutan ang kalbo. Hindi mo mabibigyan isang bagay na wala ka. Hindi mo makukuha ang isang bagay na hindi mo hinihingi. Kailangan hinihin mo. At mapalad tayo, hindi pa natin hinihingi, inaabot na ng Diyos. Hindi pa tayo hinihingi, binibigay na. Mapalad tayo. Ginawa ito ng Diyos. Bakit ginawa ng Diyos ito? Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Anong matuwid? Matuwid siya na alam niya na ako, tayong lahat, hindi makakabot sa pamantayan niya. Na walang kapatawaran ng ating kasalanan. Pero salamat dahil alam niya, dahil all-knowing nga siya eh. All-knowing siya, ginawa niya itong mga bagay na ito para sabihin, anak, meron kang kaligtasan sa pamamagitan ng aking tubo. Kaya tayong lahat ay nilinis. Kaya magagawin po natin mamaya, magpo-communion po tayo. Bakit? Gusto natin alalahanin yung ginawa ng Lord. Palagi mo sasabihin ito, kaya tayo magtetake ng communion, hindi para maligtas. Tandaan mo natin, kaya tayo magtetake ng communion dahil tayo ay ligtas na. Ginagawa natin ito bilang pag-alala. Bakit alala? Gusto nyo palagi natin alalahanin na kaya tayo magtetake ng communion dahil tayo ay kanyang tinubos ng kanyang tubo. Yun lang po. At iniaalala rin natin na muli siya babalik. Masarap maabutan ng Diyos sa ginagawa natin yung tama. Ano ba yung tama? Mag-take ng communion. Alalahanin natin yun. At habang nag-aantay tayo, ginagawa natin yung mga bagay na yan. Kasi gusto ng Lord, gamitin tayo. Ayaw ng Lord na maraming mga tao mapahamak. Ayaw na sa survey, ang Pilipino daw ay nasa 125 million na. Ang dami bang mapapahamak. Pero gusto ng Diyos, kaya tayo nandito nakakapakinig tayo para malaman natin itong mga bagay. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid, sapagkat ang unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na nagawa ng tao. Tingnan po niyo yan. Ako pala ito sinasabi po yan. Asensya po kayo, mga tatay mo na, mga nanay po talaga. Ang mga nanay talagang nagtitiis sila para sa kanilang mga anak. Tama mga nanay? Talagang ganyan katindi mga nanay. No? Nagtitindi sila, pinagtitiisan nila tayong mga anak. Kaya mapalad, kaya tuwang-tuwa ako pag nakakakita po ko ng nanay na talagang binibigyan nila ng panahon ng kanilang mga anak. Sapagkat ang unang panahon siya nagtimpi, pinagtiisan ng mga kasalanan na nagawa ng mga tao. Pinagtyagaan lang tayo ng Lord. Pinagtiisan lang tayo ng Lord. No? Kaya, masabi natin na tayo po ay napakapalad. Maligtan ko ba yan? May 26 ba yan? Ngunit ngayon, ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ang kaligtasan po natin, kaya tayo naging matuwid dahil tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Si Lord, all-knowing po, kaya tulungan natin ng ating sarili na talagang lalo natin alamin ang kaluwagan ng Diyos. Kasi marami pa po tayong dapat malaman matutunan. Marami pa po tayong dapat alamin tungkol sa ating Panginoon. Pero siya, hindi na niya kailangan tutunusin tayo. Kasi palagi sinasabi ito, God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. Diba? Kaya nga may tinatawag tayong Christian. Si Christ, kasama doon si Ian. Kasi pag Ian lang tayo, walang Christ, ano yung Ian? I am nothing. Kaya mapalad mo tayo dyan, nakaakibat tayo, nakapasok tayo doon sa word na Christ. Kaya tayo tinatawag na Christian. No? Christian. So tayo po ito ngayon, tayo po yung malalaki. Kapatid, hindi isang aksidente na muli narinig mo itong mga salita ko. Si Lord all-knowing. Alam niya yung kalalagayan mo ngayon sa mga panahon ito. Alam niya yung pinagdadaanan. Alam din niya na kailangan mo, na kailangan natin ang tulong niya para tayo magtagumpay. Maraming pagkakataon, mabagsak tayo. Maraming pagkakataon na hindi natin alam kung paano natin masisettle, paano natin magagawa yung tama para magpapatuloy tayo ngayon. Pero salamat,
ito pinalakas sa loob natin. Pinapakita lang na alam lahat ng Lord. Ang kailangan talaga natin, patuloy tayong makinig sa kanyang mga utos. Napakalang bagay na malagay sa isipan natin na kailangan natin palaging kausapin si Lord, makinig sa kanyang sasabihin sa pamamagitan ng kanyang salita. At kapag may narinig na tayo, may sinabi sa atin, hindi gusto naman niya ma-inform lang tayo o madagdagan na naman yung ating kaalaman. Gusto ng Lord, humakubang tayo na meron pananampalataya. Dahil alam ng Diyos na kung hindi tayo susunod sa Kanya, mababaliwala yung mga natutunan natin. At dahil tayo ay mahinang-mahina nga, kasama tayo ni Lord. Kasi pag sinamahan tayo ng Lord, sigurado magtatagumpay tayo. Kaya kapatid sa mga oras ito, hindi sa aksidente narinig mo ang salita na. At gusto ng Lord, ibigay mo, i-commit mo yung sarili sa Kanya. Sabi mo sa Kanya sa mga oras ito, Panginoon, ako po'y nananalig at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay nila. Patawarin mo ninyo ako sa aking mga pagkukulang, sa aking pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Tayo po'y pansamantalang mo po, natawagan ko po ang ating ang kapatid mga kasama ko sa pag-take ng communion. Kagaya ko nung sinabi ko, ang pag-partake po ng communion ay hindi para kayo patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya bago tayo kumuha ng ating communion, tayo muna yung manalangin, dumapit tayo sa ating Panginoon, at humingi po tayo ng tawa. Tanging kasalanan lang o magigitan lang para tayo pag-partake communion natin. At kapag nagawa na po namin yan, pwede na po tayong pumilang po tayo ng ngayon. Tayo ito yan. Bawal po na rin na namin. Panginoon natin Diyos, lubusan namin pasasalamat sa iyo ng iyong pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat dapat sa iyo, minarapat po pa rin kami magiging anak ko sa pamamagitan ng pagkamatay mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagkagulo sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus. Patuloy po niyo pagdalabin ng aming puso sa pagpupuri sa iyo, pagpalain po niyo ang masya. Sapagkat itong turo at tinatag ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong kami sa ipagkalulo, ang Panginoon Diyos ay tumampot ng tinapay ng kasalanan at pinagpila-pila sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ito. Huwag po natin sa Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus nabuhos sa krus ng Kalbaryo na siya nagugas sa aming mga kasalanan upang kami maituloy ng mga anak. Inihanan po namin sa iyo ang aming magsamba at sa salamat bilang isang haing buhay para sa kalbarpian ng iyong pangalan habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin ulit. Tayo yung pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Dahil kami po ay binigyan mo ng pagkakataon. Hanggang dito mga bagay na ito. Hindi kami karapat pero dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan, kami po ay nahugasan sa aming mga kasalanan, at kami po ay may katiyakan ng buhay. Kapatid sa mga oras ito, maaaring meron ang pisikal na karamdaman,
Ito yung pagkakataon na pwede mo sabihin sa ating Panginoon kay gusto mo na kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Willing ng ating Panginoon na bigay sa iyo. Ibigay sa atin ang physical na kagalingan. Dahil siya mismo nagsabi na dahil sa kanyang mga lago, tayo nagsigay. Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay mayroong kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Kung mayroong mga kapatid o anak, kamag-anak, kakilala, na mayroong karamdaman sa sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, gusto ko, bigyan mo ng kagalingan, aking kamag-anak ngayon, kung aking mahal sa buhay. Sabihin po natin. Sabihin natin sa iyo. May problema ka, emotionally, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong anak, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa loob ng bahay, sa ginagalawan nating komunidad. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Ang ating Panginoon, nakapako sa krus, wala pang humingi ng tawad, sinabi na niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Lahat ng mga tao na kasakit sa atin, hindi nila alam na meron sila ng pagkakamali. Kaya handa natin palagi na meron tayong forgiving heart, na willing tayong patawad sa mga nagkamali sa atin. O pwede mo ipaalala sa atin ng Lord, meron tayong nagawa ng pagkakamali, bigyan tayo ng Lord ng humble heart, na willing lumapit at humingi ng tawad. Maging aware tayo. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Gayun na rin, sa mga panahon ito, hindi mo alam kung paano ka makakalaya sa gawa ng kalaban na pilit binabagsak yung ating pananampalataya. Tulungan tayo ng Lord. Manatili tayo sa Kanya. Hilingin natin sa ating Panginoon. Opo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtagumpay po kami. Lahat ng kalaban, lahat ng gawa ng kalaban, ay tunay na mabitawan namin. Bisyo man ito, idolatry, witchcraft, mga bagay na nagpapalayo sa amin sa inyo, tulungan po kami, Panginoon, makalaya kami. Hindi namin kaya nun. Napakahina namin, dali namin bumagsak. Kailangan namin, Panginoon, yung inyong divine intervention sa buhay po namin. Kaya na rin, Panginoon, financially, sa aming kalamitan, kapatid, baka nahihirapan ka financially. Ito yung pagkakataon, sabi mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo niyo ako ng gagawin ko. Bigyan mo ako, Panginoon, ng ikabubuhay, ng trabaho, na makakatulong para makatulong din ako sa aming pamilya. Mga resources na binibigay sa ating na Lord, magamit natin ng tama. Ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Opo, Panginoon, maging good steward kami doon sa mga bagay na pinagkakaroon po sa atin at patuloy na pinagkakaroon. Opo, Panginoon. Kaya na rin, kaarawan mo, dagdagan ng extension ng buhay mo, extension ng pagsasama ng mag-asawa, pasalamatan mo, Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat. Nadagdagan, nagkaroon ng extension ng buhay mo. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin para isang maging daluyan ng pagpapala. Sabihin namin ang tungkol sa mabuting balita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon po kayo ng bondes. Samahan niyo po kami, Panginoon. Huwag namin ikahiya ang pagbabahagi ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa isang linggong gawain, Panginoon, muli sinusurrender namin sa iyo. Sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, makita sa amin na lahat ng taong nakasalamuhan namin na kami ay totoong inyong mga lingkod. Magapala namin ang aming tungkulin na may humbleness. Makapagbahagi kami ng iyong salita na mayroong boldness. Kasi yung taming paraan para kami ay totoong magamit po ninyo po. Lord, nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bansa. Hirap na hirap ang aming bansa sa Pilipinas. Hindi namin alam kung saan kami susulit,
kung ano paniniwalaan namin, pero nandiyan ka. Ikaw magbibigay sa amin ng knowledge and wisdom kung paano namin haharapin ang kinalalagyan ng aming bansa. Bigyan niyo po, Panginoon, magkaroon ba na natakot ang lahat ng namumuna sa amin sa gobyerno. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nalulungkulan sa lokal man o national. Magampanan nila yung kanilang tungkulin na may pananatakot sa iyo. Maging ang mga kapulisan, mga sundalo, magampanan nila yung kanilang tungkulin na walang pinakampihan, kundi gawin ang tama, sumunod sa tama, at ipairal kung ano ang tama. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Ganyan, Panginoon, pagpalain ng bayan ng Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa bansang Israel ay magpapalaki. Sa araw na ito, Panginoon, salamat po muli. Dahil muli, pinakita po sa amin na pinakita mo po, pinaalala mo po sa amin na ang lahat ng bagay ay alam mo. Kaya wala kami itatago, sinabi namin lahat sa iyo, at naniniwala kami na tutulungan mo po kami, Panginoon, para magawa namin ng tama, dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lang ang pinanggagalingan ng tama. Muli, Panginoon, inamin namin, nagagawin mo, at mangyayari ang lahat ng aming kahilingan ito, kasi lahat ng ito ay aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na sa linggo ko pala, may tulangin, bago sasabihin ko namin sa GC, next Sunday po, hapon po ang service natin dahil Christmas party po natin. Okay? Pakisabi mo nga sa katabi mo, sa linggo, paghapon.